Sa isang post-apocalyptic na mundo, si Juliet ay nagmamaneho sa isang tigang na lupain habang siya ay naghahanap ng anumang bagay na makakatulong sa kanya na mabuhay. Nang makakita siya ng ilang mga abandonadong sasakyan, siniyasat niya ang bawat sulok at sinuri pa ang mga tangke ng gas, ngunit sa kasamaang palad, walang kapaki-pakinabang. Matapos tumingin sa dagat saglit, nagpatuloy siya sa pagmamaneho at kalaunan ay huminto sa isang gasolinahan. Habang may hawak na baril, tiningnan niya ang lahat ng mga istante para sa anumang pagkain ngunit wala ring pakinabang. Biglang niyanig ang kisame at maririnig ang ungol ng halimaw na kilala bilang Reaper na nagmumula sa itaas na palapag, kaya agad na umalis si Juliet. Habang nagmamaneho, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kaibigan na si Harry, na bahagi ng kanyang survivor group. Ipinaalam sa kanya ni Juliet na ubos na ang baterya niya at hahanap siya ng shortcut para makabalik sa kanilang base. Makalipas ang ilang sandali, itinigil niya ang sasakyan nang makita niya ang isang abandonadong RV at tumingin ng malapitan, at nakita niya ang isang lalaking lubhang sugatan. Habang pinagbabantaan siya ng kanyang baril, hiniling niyang makita ang sugat nito at tinanong kung saan nagpunta ang Reaper, na sinagot ng lalaki na ikinulong niya ito sa loob ng RV. Sinabi din niya na may mga lata ng pagkain sa RV bago hiniling sa kanya na wakasan ang kanyang pagdurusa. Ngunit sinabi lang ni Juliet sa kanya na kailangan niyang magtipid ng mga bala kaya dapat niyang buksan ang kanyang sugat para mamatay. Pagkatapos ay pumasok si Juliet sa RV at nakipaglaban sa Reaper, na naging sanhi ng matinding pagyanig ng sasakyan habang siya ay nagpupumiglas ngunit sa huli ay napatay ang nilalang sa isang pagbaril. Paglabas niya, patay na ang lalaki. Matapos kunin ang lahat ng mga supply na nahanap niya, bumalik si Juliet sa kalsada at nagmaneho habang tinitingnan ang larawan niya kasama ang isang lalaki. Biglang tinangay ng hangin ang larawan, na naging sanhi ng pagkagambala ni Juliet habang sinusubukan niyang seluhin ito at nauwi sa pagliko ng sasakyan, gumulong ng ilang beses bago tumaob. Si Juliet ay nawalan ng malay at napanaginipan ang kanyang buhay bago ang apocalypse. Sa isang tagulan, bumisita siya sa isang art gallery ngunit hindi niya maintindihan ang mga painting. Pagkatapos ay nilapitan siya ng may-ari ng gallery na si Jack, na siya ring lalaki mula sa larawan. Masasabi niyang hindi siya nakakaintindi ng sining, kaya inamin ni Juliet na pumasok lang siya sa loob para umiwas sa ulan at kumuha ng libreng pagkain. Natawa lang si Jack sa kanya at nakipag-inuman sa kanya habang ipinapaliwanag kung paano malalaman ang kagandahan sa mga painting. Sa kasalukuyan, nagising si Juliet para lang matuklasan na ang kanyang binti ay nabali at nakaipit sa upuan. Madilim na rin sa labas. Ibig sabihin ay lalabas na ang mga Reaper at hindi niya maipagtatanggol ang sarili niya dahil nahulog ang baril niya sa sasakyan kaya hindi niya ito maabot. Sinubukan ni Juliet na igalaw ang kanyang binti ngunit masyado itong masakit, kaya sa halip ay sinubukan niyang gamitin ang radyo, ngunit hindi rin ito gumana. Gamit ang isang stick at ilang wire, inabot ni Juliet ang baril at naigalaw ito ng kaunti, ngunit sa kasamaang palad, nasira ang kanyang kasangkapan bago niya ito makuha. Pagkatapos ay nagsimula ang isa pang flashback na nagpapakita kung paano lumabas si Jack mula sa gallery upang kumain kasama si Juliet. Pumayag si Juliet na pumunta sa apartment nito at laking gulat niya nang makita kung gaano kaganda at kamahal ang lahat. Natagpuan din niya ang kanyang mga guhit na nagpapakita ng kanyang husay sa pagpipinta. Habang umiinom ng alak at kumakain ng keso, ibinahagi ni Jack ang lahat ng kwento ng kanyang pamilya at kung paano niya pinangangasiwaan ang kanyang kayamanan. Ipinaliwanag ni Juliet na wala siyang pamilya, ngunit nahihirapan siyang magsalita at hindi siya komportable sa mga tanong ni Jack, kaya nagpa siya siyang umalis. Sa kasalukuyan, nagpa siya si Juliet na tiisin ang sakit at gumamit ng tubo upang alisin ang kanyang nabaling binti. Pagkatapos ay pinigilan niya ang pagdurugo ng kanyang sugat at hinugasan ang sugat ng kaunting alkohol bago masakit na tinulak ang buto pabalik sa tama. Nagsimula ang isang bagong alaala kung saan pumunta si Juliet sa isang bar kasama ang isang random na lalaki. Napansin niyang nasa bar din si Jack, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang umalis si Juliet kasama ang lalaki, sinundan siya ni Jack at natuklasan ang lalaki na nagbayad kay Juliet kapalit ng ilang sangkap. Sinubukan din siyang halikan ng lalaki, ngunit galit siyang tinanggihan ni Juliet. Pagkatapos ay patuloy na sinundan ni Jack si Juliet sa tren at kalaunan ay nakarating sa isang madilim na lugar. Bumili si Juliet ng mas maraming substance mula sa isang lalaki na nagpapatunay na siya ay isang dealer. Sa sandaling iyon ay ipinakita ni Jack ang kanyang sarili, kaya pinayagan siya ni Juliet na sumama sa kanya sa gusali, kung saan kailangan niyang magbayad sa isa pang dealer bago siya pinayagang makapasok sa kanyang apartment. Sa loob, natuklasan ni Jack kung gaano kahirap si Juliet at inalok siya ng kanyang tulong, ngunit natigilan si Juliet, sinabing hindi siya imbakan ng charity.
Sinubukan niyang sipain siya palabas ngunit tumanggi si Jack na umalis, kaya kinuha ni Juliet ang isang injection upang ipakita na siya ay isa ring addict. Dahil dito ay lumabas si Jack. Balik tayo sa kasalukuyan, nagawa ni Juliet na gumawa ng improvised cast mula sa mga bagay sa kotse. Pagkatapos ay inayos niya ang radyo ngunit nakalulungkot, walang sumasagot sa kanyang tawag. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang isang Reaper na papalapit, kaya mabilis siyang gumapang palabas at kinuha ang kanyang baril bago nagtago sa kanyang sasakyan. Si Juliet ay nananatiling tahimik habang ang Reaper ay naglalakad ng napakalapit sa sasakyan at biglang nabuhay ang radyo sa boses ni Harry. Narinig ito ng Reaper at lumapit dito, kaya walang choice si Juliet kundi itapon ang radyo sa labas ng sasakyan. Nahanap ng nilalang ang radyo at itinapon ito palayo bago lumapit sa sasakyan, ngunit nang papasok na ito sa loob, nakarinig ito ng ingay sa di kalayuan at umalis. Pagkatapos, nilagyan ni Juliet ng mga bala ang baril habang inaalala ang nakaraan. Isang gabi, may bumugbog kay Juliet at pumunta sa apartment ni Jack para humingi ng tulong. Hindi siya hinusgahan ni Jack o nagtanong. Dahan-dahan niya itong nilinis, ginamot ang kanyang mga sugat, at iniwan siya upang magpahinga. Kinaumagahan, sabay silang nag-almusal at tinanong ni Juliet kung pwede siyang mamasyal. Ipinahayag ni Jack na kailangan niya ayusin ang sarili niya, kaya sinubukan umalis ng isang nasaktan na si Juliet, ngunit nakita niyang nakalock ang pinto. Nang sabihin sa kanya ni Jack na hindi niya siya hahayaang lumabas ng hindi malinis, nagalit si Juliet at sinimulang basagin ang mga gamit ni Jack habang siya ay sumisigaw. Naghintay si Jack ng pagkakataon at saka niyakap si Juliet, inaliw ito sa pamamagitan ng halik. Sa kasalukuyan, nakahanap si Juliet ng ilang mga glow stick at itinapon ito sa labas upang makita kung may mga Reaper sa malapit. Wala siyang nakitang nilalang, kaya lumabas siya at kinuha ang radyo. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay at yapak, kaya itinapon niya ang mga glow stick sa iba't ibang direksyon hanggang sa makakita siya ng Reaper sa ibabaw ng kanyang sasakyan. Agad naman itong binaril ni Juliet bago nagmamadaling bumalik sa sasakyan, kung saan hinintay niya ang muling pag-atake ng nilalang. Gayunpaman, ginulat siya ng Reaper mula sa likuran sa pamamagitan ng paghila ng takip ng bintana. Sinubukan ng takot na si Juliet na gumalaw ngunit hinawakan ng Reaper ang kanyang binti, kaya gumanti siya sa pamamagitan ng pagpapaandar ng kotse at pagpindot sa accelerator na naging sanhi na masaktan ang nilalang mula sa mga gulong. Tumakas ang Reaper at sinubukan itong barilin ni Juliet, ngunit hindi niya tinamaan. Habang siya ay nakatingin sa labas, ang Reaper ay pumasok sa kabilang bintana at umungol, na ikinagulat ni Juliet kaya napabaril siya. Matapos tumakas ang Reaper, sinubukan ni Juliet na ayusin ang kanyang radyo ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay at wala ng alak na magagamit niya para kumalma. Nagsimula ang isa pang flashback na nagpapakita na sina Jack at Juliet ay naging magkasintahan at lumipat sa isang bagong bahay na magkasama. Kinabahan si Juliet sa kanilang paglipat, kaya hinawakan ni Jack ang mukha niya para mapangiti siya. Pagkatapos ay pinasyal niya ito sa bahay at ipinakita ang silid para sa kanilang magiging mga anak na naging dahilan kung bakit hindi makomportable si Juliet. Iniisip din ni Jack kung sasabihin ba niya na mahal niya siya, ngunit sinabi sa kanya ni Juliet na alam na niya. Balik tayo sa kasalukuyan, inayos ni Juliet ang radyo at nakipag-ugnayan kay Harry, bagamat hindi niya ito naririnig ng mabuti. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari at humingi ng tulong, ngunit pagkatapos sabihin ni Harry ang bagay tungkol sa isang beacon, nawala ang koneksyon. Ginalugad ni Juliet ang kotse at nakakita ng isang kahon na may beacon, kaya kailangan niyang basahin ang manual para ma-activate ito. Habang nagtatrabaho siya, iniisip niya ang araw na nalaman niyang buntis siya. Tuwang-tuwa ang magkasintahan nang makita ang positibong test result, ngunit sa kasamaang palad, pagkaraan ng 9 na buwan ay namatay ang sanggol sa panahon ng panganganak at ang magkasintahan ay kinailangang umuwi sa bakanteng silid sana ng bata. Sa kasalukuyan, nagawa ni Juliet na paganahin ang beacon. Pagkatapos ay hinarangan niya ang bintana sa oras bago pa makabalik ang nilalang. Matapos siyang makita sa windshield, lumipat ito sa bintana at sinubukan itulak ang takip, kaya itinulak ito ni Juliet pababa gamit ang kanyang mga paa. Nagpa siya ang Reaper na simulan ang paghampas sa kotse sa halip, at sa sandaling iyon ay nakatanggap si Juliet ng tawag mula kay Harry, na nagsabi sa kanya na ililigtas nila siya sa lalong madaling panahon at ipinaalala sa kanya na gumamit ng ilaw sa mga Reaper. Alam ito ni Juliet, ngunit sira ang kanyang flashlight. Bigla siyang nakarinig ng ingay at lumingon para lang matuklasan na nabasag ng nilalang ang windshield, kaya ngayon ay papalapit ito sa kanya mula sa harapan. Sa kabutihang palad, nagawang buksan ni Juliet ang mga headlight at natakot ang nilalang mula sa liwanag.
Pagkatapos, tinawagan ni Juliet si Harry na may masamang balita. Hindi nila siya maililigtas hanggang sa pagsikat ng araw dahil masyadong mapanganib na lumabas ng ganoon kalayo sa gabi. Nag-trigger ito ng isa pang memorya. Mula nang mawala ang sanggol, naging tense ang mga bagay-bagay sa pagitan ni Jack at Juliet, at isang araw ay tumakas siya. Nahanap siya ni Jack at nagkaroon ng pagtatalo, kung saan inamin ni Juliet na hindi niya talaga gustong magkaroon ng anak, pinilit lang siya ni Jack. Galit na galit, lumayo si Jack sa kotse, nagbabalak na mag-isa sa subway. Sinisi niya ang dating bisyo ni Juliet sa pagkamatay ng sanggol at nakipaghiwalay sa kanya. Balik tayo sa kasalukuyan, narinig ni Juliet ang isang makina sa malapit at nagsimulang bumusina para makuha ang atensyon nito. Dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang huminto sa tabi ng kotse at pumasok ang isa sa kanila na nagsasabing tutulong siya, ngunit siya pala ay isang cannibal na gustong kainin siya. Habang nagpupumilit si Juliet na pigilan siya sa pagsaksak sa kanya, bumalik ang Reaper at kinaladkad ang lalaki palabas para durugin ang kanyang bungo. Agad na umalis ang kasama niya sakay ng motorsiklo at pinapanood ni Juliet ang Reaper na kinakain ang katawan. Ang isa pang flashback ay nagpakita na pagkatapos ng pagtatalo, si Juliet ay nagpunta sa isang bar upang maglasing at hindi pinansin ang lahat ng mga tawag na patuloy niyang natatanggap mula kay Jack. Sa sandaling iyon ay nakita niya sa TV na mayroong chemical attack sa istasyon ng subway na ikinamatay ng mahigit 30 tao. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabi sa kanya na si Jack ay nasaktan sa pag-atake, kaya siya ay tumakbo sa ospital. Si Juliet sa kasalukuyan ay kinuha ang kanyang baril at isinasaalang-alang na tapusin ang kanyang sarili, ngunit ang mga alaala ay nagpatuloy. Pagdating niya sa ospital, nalaman niyang hindi na makapagsalita si Jack. Ngunit nakipag-usap pa rin siya, hinawakan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang special gesture sa kurtina at pagkatapos ay gumamit ng board para sabihing, "Mahal kita." Sa unang pagkakataon, sumagot si Juliet ng "Ako rin." Nangako rin si Jack na hinding-hindi siya sasuko, at iyon ang dahilan kung bakit ibinaba ni Juliet sa kasalukuyan ang baril. Determinado na tuparin ang kanyang pangako, kumuha si Juliet ng flare at 2 galon ng gas at lumabas sa kotse. Nagpatuloy siya sa pagbuhos ng gas sa isang container at pagkatapos ay sinindihan ang flare, iwinagayway ito sa paligid upang makuha ang atensyon ng Reaper. Nang magsimulang lumapit sa kanya ang nilalang, naglakad si Juliet ng paatras at hinintay na maabot ng Reaper ang lalagyan para barilin ito na nagdulot ng pagsabog. Gayunpaman, nakatakbo ang Reaper sa tamang oras. Lumingon-lingon si Juliet sa paligid para hanapin ito, ngunit biglang sumulpot ang nilalang sa kanyang likuran at nalaglag niya ang baril. Sa takot, itinulak ni Juliet ang mga payat na braso na iyon at bumalik sa kotse para lamang mahawakan ng Reaper ang kanyang sugatan at duguan na binti. Habang desperadong inaabot ni Juliet ang kanyang baril, hinila siya ng Reaper palabas ng kotse at itinapon siya sa lupa. Pagkatapos ay binaril niya ang nilalang ng 2 beses na nagpabagsak dito. Sa sandaling huminto sa paggalaw ang nilalang, umiyak si Juliet at naalala ang araw na bumalik siya sa ospital at natuklasan na kinuha nila si Jack dahil namatay ito na naging sanhi ng pagbagsak niya. Sa kasalukuyan, ang umaga sa wakas ay dumating at ang Reaper ay nagsimulang gumalaw, ngunit si Juliet ay wala ng bala. Biglang gumapang ang nilalang sa ibabaw niya ngunit imbes na umatake ay dahan-dahan itong hinawakan ang mukha ni Juliet sa paraan ng gesture ni Jack kaya napagtanto niyang si Jack ito. Nag-trigger ito ng alaala tungkol sa araw na nagkakilala sila, nagsalita si Jack tungkol sa kung paano pinagtatagpo ng kapalaran ang bawat tao at para patunayan ang kanyang sinasabi, isinara niya ang gallery para umalis kasama niya. Sa kasalukuyan, niyakap ni Juliet si Jack habang sa wakas ay sinabi sa kanya na mahal niya siya. Pagkatapos maglagay ng bagong bala sa baril, pinagdikit nila ang kanilang mga ulo upang wakasan ang mga bagay-bagay at magkasamang pumunta sa kabilang buhay.